The window just needs to be activated. So guys, good morning. Itong antenna na to, wala na to. Kasi dumating na yung in-order ko from the US. Ito yung tinatawag na, kung naalala ninyo, ito yung tinatawag na 180 degree swivel antenna mount. Yeah. Wala to sa Canada. So ang purpose nito ay para yung aking antenna, ay nakaharap na siya doon. Pero try ko lang kung 3/4 nga to siya. Oh, swak na swak. So ito ngayon, ito yung ilalagay doon sa taas. Yeah. Try ko. Magagamit ko na rin yung antenna ko na akala ko hindi na pwede dahil nga nagbabibrate siya, di ba? So ito yung tinatawag na spiral na antenna. And nasaan yung kanyang hala. Okay. And I think kasya siya dito. Oh, kasya, no worries. So nandito pa rin ako sa yard dahil kahapon nagtry akong mag-book ng unloading, but fully booked sila lahat kasi nandito na ang mga truck from Baltimore nung mag-pick up ng mga equipment. Nandito lahat ngayon. So wala akong spot nakuha. Pero i-unload nila ako by 2 o'clock. Oh, swak na swak, man. Halala, parang sinukat. See? Itong purpose niya, para nakaharap na siya doon sa labas na ganyan. Kasi kung aasahan mo lang tong antenna na to, itong ang tawag dito, nakakabit sa truck, mahina. So try ko siyang sukatin ngayon doon sa taas.
Da-da-da-da-da-da. Da-da-da. Anong purpose niya mga choy na ganyan, no? Kita nyo? I hope it will work na hindi siya masisira. I hope it will hold. It will not hold, man. Oh, di ba? Nakaharap na siya doon. Kaso lang, maluwag pa. Okay. Gagawin ko pa sana, pero tinawagan ako na i-unload na nila ako. Mamaya ako na gagawin to. Kasi magpapalit din ako ng itong gulong. Windshield. Naka-schedule na ako ng windshield. You are out of hours of service driving time. Wala na akong driving hours, man. Hours of service driving time. You are out of hours of service driving time. So ibig sabihin, hindi rin ako makauwi kasi wala pala akong oras. You are out of hours of service driving time. Wala akong oras, man. Ano nangyari? 9 hours na akong naka-off eh. Negative pa rin, no? Naka-off duty ba siya? Done. Binit-bit lang ano. Kala ko alas 2 pa pero matatagalan din ako dahil wala pa akong oras, oh. You are out of hours of service driving time. Bakit ganun? Meron akong 14 hours. Look, there's more coming. Grabe, lahat ng mga, sabi ko nga, lahat ng mga nandoon sa Port of Baltimore, lahat ng mga yun na yellow papunta dito sa Q-Line. Ibang company na yung nag-transport, di ba? Sabi ko, hindi gaya ni Q-Line lahat. Hindi niya kaya lahat dahil 30 lang kami na RGN dito. Hindi kaya lahat, kaya binibigay sa broker. Yung mga halos dyan, mga broker eh. Mga ibang transport ang nag-hold. Ito, Pilipino to eh. Boss, anong balita? Ayos lang, anong balita? Merry Christmas! Merry Christmas. Coffee break muna. Ana! It's okay. May coffee break pa man. So bago sa coffee break sila, tatapusin ko muna to.
Tapusin ko muna to para pagbalik nila akin na. Huwag ka lang mabali, boards. Ayan. Okay. Okay. Tama na ba yan? 45 degrees. Okay. Bring home the bacon, bye. Okay. Oh la la, man. So beautiful. Okay. Look at that. Look at that, man. Oh, di ba? Oh. Look at that shit. Bring home the bacon, bro. Ito, itatago ko lang to sa spare kasi pag lilipat ng ibang truck okay. Come on, guys. Lamig pa naman. Yeah, there you go. Lagyan ko ng tiplon. Sa pang-ikot. Come on. Come on, come on, come on. Come on. Huwag kang mabali. Huwag kang mabali. Yan. Okay, that's it. Whew. Lumig sa kamay. Oh, bakit?
ayaw pumasok. Okay. Ayan guys, lamig ng kamay. Ah. Ah. Ah, get. Hindi pwedeng magbarko. Hindi pwedeng magbarko. Hulog eh. That's all folks. Whew, thank you Lord. Okay guys, so gwapo na, di ba? Meron, nakikabit na rin yung antenna spiral. So hindi na yan magbabibrate. Yung isa pala, yung isa ay nakaharap dito eh. So nandito ko ngayon sa tapos na ako mag-unload dun sa labas. Ngayon ay nag-request kasi ako na palitan na ng windshield today. Pero sabi ko sa kanila, if hindi kaya today, kasi hanggang kanina ang dapat yung unloading ko is 2 o'clock. But naisingit ako ng queue line kasi ang daming mga broker eh. So naisingit nila ako na may unload today. So sabi ko kung hindi kaya ng hanggang alas 2, pwede ko bang sa Winnipeg na ako schedule or magpalit ng windshield. But sabi nila sa Winnipeg kasi times 2 yung price or sa Winkler. So ngayon nandito, nag-request agad sila, nagpadala agad sila ng magpalit ng windshield. So ito ay pang 3 beses na ito napalitan. Una, yung original na basag. Then yung pangalawa doon sa, saan pa pinalitan yan? Yeah, saan pa pinalitan to? Basta pangatlo na itong basag. Pag sa windshield, hindi mo kasalanan, okay? Hindi mo kasalanan pag sa windshield yung nabasag. Kasi, yung nakakasalubong mo mga sasakyan na may mga bato dun sa kanilang gulong, tatalsik. Kahit maliit lang na bato. Pero kung ang takbo nila ay matulin, tapos yung impact ng bato papunta sa windshield, babasag talaga. So, bago matapos ang taon, tapos na to. Naayos ko na tong truck, naayos ko na ang windshield, para wala ng problema by pagpasok ko by next year, pagbalik ko by next year, everything is okay na. Lahat ay pulido na. Di ba? Walang problema. Basta masabihin mo lang sa opisina na, ganitong kailangan ko, gagawin agad nila yan. Basta para sa mga driver. Then, nakabit ko na rin yung antenna, which is good. Pero ayusin ko pa kasi medyo tabingi ang pagkalagay. Pero at least okay na siya, nakaslant na lang konti. Hindi na siya magbabibrate na malakas dahil yung hangin, yung pasok ng hangin, papasok na agad doon sa loob ng spiral, no? Compare mo doon sa nakatayo siya, nagbabibrate siya. Ay, Bordagol, we're going home. We're going once. So ito yung bagong windshield. Brand new. Palit na naman ang bago ngayon. Stuck on the outside. Natanggal na nila yung salamin. Kakabit nila yung bago. Bago na naman.
The window just needs to be activated. Yeah. Parang binitbit lang. You want to grab? Brand new, man. Done. Check. Ay, ay, ay. Oof. Wala nang crack. Linis na. Di ba? This is what it is, guys. Pero sabi sa akin ay 1 hour bago daw bago siya ilabas sa dito sa sa garahe. 1 hour. So that would be around 12:30. Sugat ko. Yeah. So wala nang crack. Again, pag na-crack yung windshield, hindi mo kasalanan as driver. No, hindi mo siya kasalanan. Kasalanan niya nung kasalubong niya. Binigyan kanya ng bato. So bago na ulit. Pang-tatlong palit. Bordagol. So ngayon, nandito pa ako. So ayusin ko muna itong isang antina para mag-label siya kasi nakapasok siya dito eh. Tapos charge ko muna itong GoPro dahil lobat. Lamig, walang heater dito. Kabit ko na yung aking trailer. I'm gonna go home. Yan, nalinis ko na. Tanggal ko na yung mga chain. Lagay na doon. Man. And kagandahan, si Bordagol. Ay, kabit na rin yung windshield niya. It's all done, man. It's all done. Bagong windshield. Kabit na rin yung antina, dalawang antina. Parang may sungay. Sabi ni Manoy, parang may sungay. That's good. Itong truck, taga rito itong truck, taga Saskatoon. Pero yung driver, taga Winnipeg, kailangan niya ako samahan. Pabalik ng Winnipeg. And ang weather today, mas snow. Mas snow weather. So ito yung aki pang ayusin now. Daming wires, di ba? Oh, tinanggal pala nila to. Yan, daming wires na kailangan kong ikabit. Lahat. Kita nyo? Doon. Meron pa. Panibago na naman tong Oh my. Parang malambot pa eh. Sabi kasi 1 hour. So anyway, tapos na ako guys. Then kanina, habang nagre-reset ako, ay tawag dito. Nag-span out ang gulong. Nag-roll siya. Kasi kailangan ko mag 24 hours. Then para mabigyan ako ng oras. Then nilag out ko na siya. Nilag out ko na yung aking logbook. Hintayin ko muna. Sabi sa akin, alas 2, mag-reset na ako ng 24. Then meron akong another 12 hours na drive today. Wala pa akong eksaktong 12 hours para makabalik ako ng Manitoba. But look at the weather guys. Snowy. I don't know if kaya. Empty pa naman ako. Wala akong traction. Tapusin ko lang ito lahat ng aking mga kailangan gawin dito. And I'll be back guys mamaya pag once na mag-hit na ako ng highway. Okay mga Trey, ito yung remaining na mga gulong ng combine. So iba-ibang transport company ang nagdala nito. Green Transport Ltd. So dinala nila dito sa Q-Line. So nandun din sa kabila. Hindi mga Q-Line yan. Ito din. Lahat ng mga destination, yung mga ibang company around Virginia, binabrok ni Q-Line para kunin yung mga spare tire doon sa combine. Dahil yung combine nga, di ba, wala kaming tires na kasama nung dinala namin dito. Kasi hindi pwede, sobrang bigat na. So ibang company ang kukuha. Ibang company ang magkakarga. Then yan, pag nakumpleto na lahat,
yung mga combine doon sa binaba namin, kakabitan nila ng gulong tsaka i-deliver sa mga customer. Meron pang combine dito, 9, ito maliit lang is 7. Maliit lang to. Yeah, kanina pa to dito dagsa yung mga nagde-deliver ng mga gulong galing sa Baltimore. Ito yung pinaka-worst, mga choy. Kasi tapos na ako everything, lahat. Tapos na unloading, palitan ng windshield, but kailangan kong mag-reset ulit ng 24 hours. So 16 hours pa lang naka-off. So kailangan ko pa ng another 8 hours. So hindi ako makakapag-drive today pabalik ng Winnipeg. Kailangan kong tapusin muna kasi ang aking oras ay negative 16 pa lang. Negative 16 pa lang. So nandito pa ako sa yard ngayon, hindi rin ako makalabas. Tinatamad akong lumabas. Hindi ako makalabas. Tinatamad akong lumabas dahil malamig. Nandito lang ako sa loob ng truck. So magpapalipas ako dito ng another ilang oras. Siguro mamayang madaling araw na ako aalis dito or 12 o'clock ng midnight na ako aalis dito. Kasi walang binigay sa akin na ng new hours para sa driving. Kasi kanina pumunta ako sa taas, bala ko sanang gumamit na lang ng mag-log off ako, gagamit ako ng tawag dito paper log para lang makaalis ako. Kung hindi span out kanina, pagtanggal ko ng trail, kung hindi siya nag-span out, kanina pa ako nasa highway. But anyway, that's okay. That's okay. That's okay. Manonood na lang akong TV, papahinga. And then hintayin ko hanggang bibigyan ako ng panibagong oras mamayang midnight. So 23. So ngayon ay December 22, as in wala na silang sa akin, pinapauwi na nila ako. I need to go home. Pero yeah, it is what it is, mga choy. So paano? Tatapusin ko ng video dito. Natapos ko rin at least lahat bago ako magbakasyon, windshield, everything. Nagawa ko na. Yung ilaw na lang sa trailer, baka na yun, sa pagbalik ko na lang siguro. Papagawa ko yun kasi kailangan ko yun sa pag-pull out, lalo pag may mga oversized load. Kailangan ko yun kasi para hindi na naman ako matikitan ng $298. Sayang din yun, di ba? But yun ay binayaran na namin. It's my fault and my fault. So, bayad na yun. Binayaran ng wife ko. Thank you sa aking wife na tagabayad ng yung aking salamin, binayaran $89. Yung pull out, $298. What the? Sige lang, contribution para sa isang probinsya. Bukod pa yun sa binabayad namin na income tax every day after ng aming sweldo. So, tatapusin ko ng video. Maraming salamat sa mga nakaabot dito sa almost end. Merry Christmas again and again every time sa aking vlog. Merry Christmas sa inyong lahat, mga choy, mga chay. And bukas uli, abangan niyo kung anong meron sa aking content pabalik ng bahay ng Winnipeg. Dengan salamat, pag-aming tunan, keep safe and we'll keep on tracking. Good night.